Isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan ng Philippine boxing ay ang tubong Panabo City, Davao del Norte. Nagumpisa ang kanyang karera sa professional boxing noong July 2009 at nagwagi ito via first round TKO. At siya rin ay nakahilera sa hanay nila Flash Elorde at Donnie Nietes. Dahil sa kasaysayan, sila ay may mahabang title reign at maraming beses na dinipensa ang kanilang mga titulo. Si Jerwin Ancahas ay nagkampiyon magmula noong 2016 hanggang 2022. 6 na taon na bitbit ni Jerwin Ancahas ang IBF Super Flyweight Championship at 9 na beses na matagumpay na naidepensa ang titulo mula sa mga mahuhusay na mandatory challengers. At 6 dito ay naipanalo niya sa impresibong performance sa pamamagitan ng TKO. At ilang beses din nabigyan ng parangal ang ating kababayan tulad ng International Boxing Federation Jersey Joe Walcott Fighter of the Year noong 2019. At sa gabing ibinigay ang award ay mas nabigyan pansin si Jerwin Ancahas kaysa kay Naoya Inoue. At gawad sa Kaunlaran Award noong 2021, nakatanggap ng parangal mula sa ating magigiting na Philippine Navy matapos ang matagumpay na pagdepensa sa kanyang korona kontra sa isang malupit na Mexican challenger. Kaya naman samahan niyo ako na magbalik tanaw sa makulay na karera ng ating former IBF Super Flyweight Champion na walang iba kung hindi ang pretty boy ng Pinas, Jerwin Ancahas. Kaya paalala, huwag kukurap sa inyong masasaksihan at pagmasdan mabuti. Wearing yellow trunks at nakatirintas pa po ang buhok. Talagang bagitong bagito po si Jerwin Ancahas dito sa laban na to. Yung presensya niya sa ring parang ano din Manny Pacquiao din patpatin. Diba? Akala mo tahimik pero pagka nasa ibabaw na ng lona talagang parang tigre. Ito na, round number 1 po mga kababayan. Yan, balikan natin yung mga matitinding laban ni Jerwin noong araw nung ano pa siya nagsisimula. Kaya dun sa mga nalulungkot po dyan na nagkakanda talo yung mga natin, mga kababayan natin na lumalaban ng World Championship, meron pa po tayong Jerwin Ancahas talaga na bala dyan. Minsan nakakalimutan na ng mga Philippine mga Pinoy boxing hardcore fans dyan na nanonood na meron pa tayong Jerwin Ancahas. Decision in his last fight to Nathan Bolsio on September 25, 2010 in La Trinidad, Benguet. Sa galaw, kung mapapanood nyo po yung mga blow by blow ni Manny Pacquiao noong 90s or early 2000s, may similarity sila ni Jerwin Ancahas. At tandaan nyo po, si Jerwin Ancahas 30 anyos pa lang po. Kaya marami pa pong mangyayari sa kanyang boxing career. Sa dami po kasi ngayon na mga lumalabas na boxers, syempre supportado natin yung mga yan Pero kasi 2016 nag-world champion siya. Siya yung time na yun na susunod kala Manny Pacquiao at saka Donaire na sikat. Ayan, kala Donnie Nietes, Nonito Donaire, Manny Pacquiao. Sunod doon, Jerwin Ancahas. Tsaka biruin nyo po, 2016 hanggang 2022, World Champion si Jerwin Ancahas na depensahan niya ng 9 na beses. At 6 po dun sa mga napanalo niya knockout pa. Diba? Kaya po hindi po basta-bastang boxingero si Jerwin Ancahas. Kaya huwag niyo pong kalilimutan, sa October po meron po siyang laban. Ayun po yung rematch niya against Martinez para sa kanyang rematch dahil sa natalo po yung kababayan natin sa kasamaang palad. Pero hindi naman basta-bastang easy fight para kay Martinez yung nangyari kasi nakita naman natin kung gaano katibay si Jerwin Ancahas at saka isa pa, hindi po siya 100% nung mga panahon na yun. Halatang halata po. Hindi po ganun yung Jerwin Ancahas na nakita natin. Ito po, round number 2 po. Wag po kayo maiinip kasi talagang grabe yung knockout dito.
lot of stores, sidewalk stores, but the people are just unbelievably fond. Pag napanood nyo po yung knockout dito, masasabi nyo talagang batang Pacquiao itong si Jerwin Ancas nung panahon nito. Ang Kahas, the southpaw, had an opening round that was full of action. Tsaka nga pala meron pong ano to, sign ni Had a good solid Champ body Jerwin shot. Ancas. Pinapirma ko sa kanya nung nakaraan. Good body shots, and I like him because he throws more than one punch at a time. He puts combinations together Pretty very boy. nicely, switches from the body, aside the body to the head. So he is Pretty boy. developing very, very fast. One of the more promising young fighters around the country. Sana pag nakuha nyo na yung IBF, magkaroon din tayo ng IBF World Title. Bring us more honors. Ayan na. Grabe yung bakbakan, grabe yung palitan dito. At ito pong kalaban niya, veterano na ho ah. Isang Filipino boxer din po ito. Ayan na. Nagkakainitan na po. Fight. Good counter punches, but nothing very much to. Nakakamiss din po yung mga gantong small events, no? Yung doon natin makikita yung mga next promising fighters natin. Kaya po kung mayroon pong malapit na event sa inyo dyan, panoorin po natin, kumbaga supportahan natin, manood tayo, diba? Kasi someday pag naging world champion sila tapos biglang sikat, diba? At least nandun tayo nung ano, nung mga nagsisimula pa lang sila. Excuse me. There's only 1 point deducted against Juang Page Sang Grabe yung dukot ni Jerwin dun ah. Isang uppercut, isang left straight, isang uppercut na naman. Francisco with a number of low blows, but Francisco is a fighter. Parang si Kid Kulafo po, no? Punching power, dropping twice in Yung round batang 6, Manny Pacquiao. away in round 10. So, congratulations, Gian Francisco. Minsan may pagka Bruce Lee rin to si ano, no? Si Jerwin. Possibly against Hugo Cazar. Kasi minsan napanood ko siya, ginagaya niya si ano eh, si Bruce Lee. Huwang-huwa niya. Talagang kala mo, Bruce Lee talaga eh. Same weight as Grabe yung bira ni Jerwin. Ayun na po. Lumuhod na. he goes down. That was a Ang veteranong Pinoy. left from under to the body by Mukhang di natatayo. Kahas. That was a tremendous punch. Nako, Is he going to get up? nako. Delikado. Tumayo pa. He beat the count. Ayan na. Nakaamoy na ng dugo dito si Jerwin Ancas, mga kababayan. Oops. Saved by the bell. Some of the slow-mo action of round number Nakita nyo naman, grabe yung slow. Talagang di ka, luluhod ka talaga dyan. Grabe yung left uppercut ni Jerwin dun ah. And Ang kulit din ng pormahan ni Jerwin, you know, high socks tapos mahaba yung shorts. Parang Nonito Donaire. good right uppercut. That was a good shot. And then followed it up with the left. And down went a Ayan na. contra. Huwag po kayong kukurap, nako. Mabilisang knockout. O, ayun, talagang pinapakawalan yung mga uppercut na ganun, oh. Nonito. Nakakatakot naman yung mga ganun. Champ Jerwin. Connected with a good right counter hook. But he's taking a bad beating. Kahas is cautioned for a moment. Talagang tinitira ng uppercut ni Jerwin. Ayun na po, pangalawang pagbagsak po ng kalaban. Given a mandatory 8 count once again. Ano, kaya pa ba? Nako. Delikado. By referee Ed. Ang tulis ng jab niya sa katawan, ah. So he's being down twice in this fight. Left straight. Once in round number 2, once in round Grabe yung number 3. kaliwa ni Jerwin. Down again. And he goes Grabe down si again. Jerwin. This is over. Nako. And Jerwin Ancas. Sana isa to sa mga makita natin paglaban niya kay Martinez sa rematch nila, no? Yung napaka-aggressive na, ayun, no? Then clubbing left hand. Parang gusto nung, ano eh. Staggered to the ropes. And then Ancas caught him Pero with kung a- mamimit niyo po si, si Jerwin Ancas sa personal, napakabait po. Napaka-humble na kausap. Kala mo, ano lang eh, parang di siya yung world champion na, yung talagang, siyempre, pag world champion ka, para kang superstar, diba? Lalo dito sa Pilipinas. Eh na po, itinanghal na po na panalo ang ating kababayan via third round TKO. Kahas, TKO round number 3. Jerwin Ancas. Another very promising Napakagandang young fighter. performance po Conrado ang pinakita ng ating